Usapan natin itong COMELEC decision dito kay Rodante Marcoleta. Ako kasi talagang hindi ako nabigla at ako'y nagagalak. Yun ang tamang desisyon, di ba? Ano ba namang problema rin sa kanyang ginawa, di ba? Hindi ko alam si Attorney Barry kung meron siyang ibang pananaw. Baka Yusek Barry, paliwanag mo muna ano yung naging desisyon at ano yung ginamit na Piñera Law. Ano ba yung Piñera Law? Ang pinaka-fundamental basis nila yung Piñera decision, Piñera versus COMELEC. Sinabi sa Piñera na ang isang kandidato. Nagiging kandidato lang sa start ng election period. Okay. Yeah. So ibig sabihin, lahat ng mga election offenses na dati pwedeng isingil sa isang kandidato, hindi na nag-a-apply para sa mga kanyang gagawin bago o sa labas ng election period. Kahit na siya ay nakapag-file na ng Certificate of Candidacy. Yun ang Piñera. So, sa kaso ni Senator Marcoleta, dahil kine-claim niya na yung 75 million na kanyang tinanggap na donasyon ay tinanggap niya bago ang campaign period, hindi siya legally obligated na i-report yun. At ang sabi ng COMELEC, tama naman, kahit na merong paglabag dyan, dahil hindi naman nangyari yan nung campaign period, hindi siya covered. Yun yung pinaka-important. Hindi ba kalokohan yun? Well, oo. Pero ito yung sa akin. In fact, pinapaliwanag ko tayong tatlo rito eh. Pinapaliwanag muna. Sabi natin durugo. Okay. Sorry. Na-trigger na ako eh. Nakakataon tayo para durugo. Ako kasi given na yan eh. Ayoko na awayin yung COMELEC eh. Kasi sasabihin nila, Piñera, kasalanan ng Congress. Matagal na namin hinihingi na i-amend ang batas. Hindi nyo ginalawan, kasalanan nyo. Okay. Meron na akong mungkahi kung paano pwede mag-proceed yung mga gusto pa rin panagutin si Senator Marcoleta dito. Okay. Hindi pa campaign period. So, ibig sabihin, member pa siya ng House of Representatives, di ba? Di ba congressman siya? Bago tumakbo siya? Okay. Congressman ka, tumaggap ng 75 billion mula sa mga anonymous donors. Criminal po yun. Ang tawag doon, indirect bribery. So, actually, o kaya, kung ayaw mo lang indirect bribery, gusto mo ibang batas, Presidential Decree number 46, ganun din po yun. Hindi wala naman daw hiningin sa palit. Hindi daw bribery. Wala naman daw hiningin sa palit. Bakit kailangan ba yun? Hindi, pag indirect bribery, wala kang kapalit eh. Di ba? Yun nga yung punto eh. At sa akin, medyo mahirap paliwanag yung 75 million. Ha? Ano, di ba? Nadulasyon. Para sa'yo. Ano yung mensaheng sorry. Hindi, ano yung mensaheng sinasabi nito sa mga publiko, sa mga kandidato, hindi ba? Pwede ako tumanggap ng sangkatutak na pera basta hindi pa ako considered na kandidato. Paano yung ano nun? Pwede ako magsinungaling. Lantarang pagsisinungaling. Kahit itong binigay sa akin bago ako naging kandidato, ginamit ko sa kampanya. Parang alabo, no? Binigyan ako ng pera. Binasukan na nila yung buong konsepto ng SOSE. 'Di ba? Yung Statement of Campaign Contributions and Expenditures. 'Di ba? Kasi 40 pa. Sinasabi nila wala naman palang consequence eh. Kahit na magsinungaling ka ng lantaran doon eh. Basically, yun ang sinabi ni Chairman Garcia kanina. 'Di ba? Wala kami magagawa, hindi krimen diyan. At most fine 'yan. Yun nga eh. Ang sinasabi kasi nila, ministerial daw yung powers nila, ministerial. Pero ang daming desisyon ng COMELEC na lumampas sila sa may pagiging ministerial. Diba? Kaya nga natalo sila minsan sa Supreme Court eh. Diba? Dahil minsan lumalong. Ibig sabihin, ito yung sa party list. Tama yan. Sa party list nila, pwede silang hindi ministerial. Dahil malinaw naman yung spirit of the law. Diba kung magkakamali ka lang, at least magkamali ka based sa spirit of the law. Rather than itong mga technicality which only serve these scoundrels. Diba? Ang linaw nung ginawa mo, inamin mo, nagsinungaling ka, yung binigay sa'yo, ginamit mo sa kampanya. Tapos ngayon, ni tap on the risk, wala. Diba? Grabe naman kayo. Naalala pa nyo, diba? Meron sila mga dinisqualify na mga nahalal. Ating governor ng Laguna. Diba? Dahil sumobra yung gastos. Diba? So, ang solusyon pala doon, all the while, dapat nagsinungaling na lang siya sa sosi niya. Kasi kung nagsinungaling siya sa sosi niya,
Diba? Hindi siya nahuli. Ano wala naman palang consequence? Kahit na lumabas pa na mali yung mga pinagsasabi mo doon, ay okay lang pala eh. Wala naman palang wala naman palang consequence eh. 'Di ba? Parang nabuksan yung floodgates para sa kalokohan eh. Sino pa kandidato magsiseryoso sa filing ng ganyang klaseng dokumento kung sinasabi na mismo ng COMELEC ngayon, wala naman kami magagawa dyan eh. Wala namang krimen dyan. Fine yan. Ay, naku naman. Actually, sila yung nagmawasak sa kanilang institusyon mismo. Napakahalaga ng COMELEC as an institution. Diba? Tama yan. Going into 2028. Yung ginagawa nila, winawasak nila yung kanilang sarili. Diba? Tapos papaliwanag nila sa mga technicalities. No? Wala namang ginabag na batas. No? Ang bait-bait naman niya. Napaka-honest niya. No? Ako pwede ko ba sabihin yung ano? May susubukan lang ako. May sisikapin akong gawin. Pwede ko bang sabihin yung hindi ko iniisip? Pwede. That makes sense. Sige, diba? Sige. Gusto ko lang ipahayag yung hindi ko iniisip. Kasi I don't think ganito yung ano eh. Hindi mo naman siya ginagawa na madalas eh. So, gawin mo na. I don't think pinapabura naman dyan si Marcoleta. Hindi ba? Okay. I don't think factor yung Marcoleta yan. At ma-impluensya. Okay. Hindi factor yon. So ano lang to? Objective na pag-unbiased Reading na of the law. implementasyon ng batas. Okay. Kasi sinasabi ni Senedo kanina, medyo telling yun eh. Di ba? May mga pagkakataon na the COMELEC was pushing the envelope, di ba? Going by the spirit of the law, bakit dito parang hindi in-insist, no? Ayoko isipin na ganun. Siya lang po nag-iisip nun. Ayoko isipin na may pagkakataon na matapang, pinipiling maging matapang, at may mga pagkakataong pinipiling maging masunurin dun sa letra ng batas. At sigurado ko, ayaw mo rin isipin yung sinabi ni Senator Ping Lacson na may mga pressure sa mga commissioners. Ay, hindi sa ayaw. Hindi ko talaga naisip yan at all. Yes. Okay. So talaga si Senator Ping Lacson, no? Kung ano iniisip. Talagang, kung pa naman yan, very rigorous pa naman yan sa maraming bagay, sa budget, di ba? Very rigorous yan sa mga allocables, no? Very rigorous yan. Tapos nung sinabi niya na may pressure sa mga COMELEC na kampihan si Marcoleta, baka kinapush siya doon sa due diligence. Baka. At saka ano ba naman yung ngayon para sinasabi natin na kahit na tumanggap ka ng ganung kalaking halaga, 75 million pesos hindi to barya, hindi to 200 na inabot sa iyo habang nasa Jollibee ka. Diba? Sorry, sa akin barya. Sa akin barya. 75 million pesos. Sorry, sa amin may confi funds, barya yan. Sorry ng anonymous donor. Diba? Kumbaga, hindi mo sinasabi kung sino itong mga to. Malayin natin kung sino yan. Hindi natin alam kung actually authorized yan na magbigay ng donasyon o kasama yan doon sa mga disqualified na mga tao. Hindi natin alam. Diba? Tama. Okay lang lahat yan. Okay lang lahat yan. Okay lang. Diba? Nangyari naman bago nangyari eleksyon eh. Okay lang. Besides, paliwanag mo na itong nagbigay ng kontribusyon, sila yung kakasuhan. Yun nga. yung gusto may tago ni Marcoleta at protektahan, sila ngayon yung kakasuhan. Kasi hindi sila kandidato. Hindi sila kandidato. Okay. So, covered pa rin daw sila. Ewan, hindi ko alam. Grabe mensahe ng ganitong desisyon no? Parang mapapakamot ka ng uli And then you remember, nasa Pilipinas nga pa na tayo. Nagmumura yung tatlo na yun. No? Puro mura. Grabe kasi, huwag mo kami banggitin Ayan. Okay.